At dahil nga magbabagong taon na ay nakaugalian ng aming team, ng aming pamilya na kumuha ng buko o silot kung tawagin dito sa amin para gawing buko salad. Siyempre, alangan namang fruit salad. Ay, di ba fruit salad naman yung buko? Di ba fruits naman yun? Ay, na ba tawag? Bahala na, basta salad. Banding din ito para sa amin. Ang dami nga naming magpipinsan, kasama sina tito at tita, at isang pamangkin. Siguro once a year lang kami kung pumunta dito para lang kumuha ng buko. Kasi kung bibili kami ay masyadong mahal. Siyempre, ang bigat kayang dalhin yan. Medyo pasapa nga ang daan pero buti na lang at sementado na ito. Ay, hindi pa pala lahat. Mulan nga kaninang umaga, mahina lang naman pero baka dun lang sa amin. Haha, po yung sapa eh. Ayan tuloy, challenging yung pagbaybay patungo sa pagkukunan namin. Muntik nang madiolpot, madulas dahil sa maputik at baha. Di makita ang daan pero buti na lang at nakarating. Hapon na nga kami dito napunta dahil sa maulan kanina, pero may aftermath pala. Finally, nakarating din at serve naming magpahinga at kumain. Ay, akala ko kami. Siya lang pala. Ha ha ha. Yun na nga ang dami namin. Siyempre, hindi pwede nang kumain ng walang ambag. Char. Since hapon na, kailangan marami talaga dapat para mapabilis yung pagkuha at makarami. Totoo yan. Malaking pamilya kami kaya dapat marami rin makuha. Dapat balance ang demand sa supply. Kana mix. Nagsimula na ng manungkit si Tito. Siya yung taga-sungkit since siya lang marunong. Tapos yung iba na mga lalaki, pabigat, taga-bitbit papuntang Uy, Nin. Hindi, papunta sa mga magkakaros. Wait, ano ba sa Tagalog yung magkakaros? Please, paki-comment naman po sa baba. Salamat po. Yun nga, mga babae yung nagkakaros. Di ko talaga alam sa Tagalog yun. Si tito ko naman na isa ang nagbubukas gamit ng itak. Si tita naman ang taga-collect ng buko juice. It's very good to our health. Uy, lalo na sa may mga UTI dyan. Message lang po kayo sa magpapasupply dyan. Uy, bakit medyo malaki nga ang lalagyan, kaya kailangang maraming masungkit si Tito. Siguro mga 100 na puno. Char. Baka umaga na kami makauwi nito. Sabi ko, ako'y hindi natutulong at ako'y magsisimula ng mag-vlogs. At pumayag naman sila at bigyan daw sila ng challenge fee. Sabi ko naman, pag nag-trending itong vlog, ay bigyan ko sila. Basta, supportan nila pag-vlog ko. Naawa naman ako at ako'y tutulong para mapadali. Next, taga-abot lang pala ako. Masarap nga humigop ng sabaw dyan. Pintahe pag ikaw nagkakaros. Pakain-kain, ganon, hanggang busog na, tapos di pa rin puno lalagyan, napunta sa bibig, sa tiyan. Wala nga yung may-ari ng lupa, kaya nakisungkit kami. Hindi, joke lang. Nagpaalam naman kami. Actually, kasama namin 3 nilang anak. After 1,000 years, bakit naman 1,000? Mga 3 hours siguro, napuno na din yung isang lalagyan. May isa pa pala. At dahil nga medyo maputik, kaya natatalsikan yung lagayan. Kaya minabuti ng aming team na hugasan muna ang buko bago lutuin. Ay, timplahan at lagyan ng sahog. At saka para hindi rin mapanis agad-agad. Ang mga matitigas nga karusin ay dinala na lang namin. Sayang naman kasi kung iiwan. Pwede pang magamit sa paggawa ng Bicol Express. Ayan, alam nyo na kung nasan kami. Dala na nga ng aming kuya ang sako na may lamang saging at matured na coconut.
Uy, matured. O siya, paalam na at kami ay hihigop ng manamis na sabaw ng buko. Maligayang bagong taon po sa inyo. Comment naman kayo kung gusto niyo ng mga ganitong vlogs.